Habang nag-pray po kami, sabi ko, may naririnig akong lumalaga to. Pero wala naman kami pinabalaga to. Papasalamat lang po ako sa Panginoon na pinagaling niya na po yung aking kamay. Na hindi niya pinahintulutan na operahan ang aking kamay dahil in operation na po ako pinakanda na po yung bakal. Ikakabit na lang po. Pero nung nakaraang Thursday po, di ko po yung nakala na tatanggalin na pala yung semento ko sa kamay. Kasi kala ko mga susunod pa na linggo bago pa talaga tingnan ng doktor kung tutuloy mo ba yung opera o hindi. Akala ko talaga noon, wala nang pag-asa yung kamay ko, papabakalan ko na lang para tumugtong. Pero may ginamit ang Panginoon na kinausap ko ni Tita Susan na simulan ko ma-pray araw-araw para sa aking kamay na may pakita ng Panginoon na kung gaano kapangyarihan siya. At salamat sa Panginoon na tinupad niya ang aking prayer request na gumaling ang aking kamay. Pagwari ko sa Diyos at pinapupulan ko po ang Lord dahil sa kabutihan niya. So, ako po ay ate ni JM at nung una pong nalaman ko yun, sa loob-loob ko po nun, ay Lord, nakita ko na kung paano ka gumalaw, nakita ko na kung paano ka nagpagaling. Ikaw na pong bahala dun sa kamay niya. Tapos, short story lang po, ang unang kumuha ng appointment po niya sa ospital ay ako. At ang huli niya pong kasama sa appointment sa ospital ay ako. Pero all throughout the process, si mama po ang kasama niya. Pero pinapupurihan po namin pinapupurihan po ang Lord ang aming pamilya dahil po, ang lagi itong sinasabi sa kanya na hindi kami sa ospital laging aasa at hindi sa doktor. Dahil ang doktor po na kilala namin ay isang karpentero. At sabi ko po sa kanya, ang kamay niya ay gagawin at dadalhin lamang sa klinika ng langit. Kasi kung sa tao ay imposible po yun, sa Diyos hindi po imposible yun. Yan. Tapos po, yun nga po, kasama niya po ako nung Thursday, nung tinanggal yung ano niya. Sabi po ng doktor, at sa loob-loob ko, Lord, kung tatanggalin na to, ikaw na po ang fully mag-heal. Sabi po ng doktor dun sa x-ray pa lang natuwa na ako. Kasi sabi dun sa previous niyang x-ray, binasa ko yung mga previous niyang x-ray, ang puro nakalagay, no improvement, o na walang magandang dito, walang pinatutunguhan, ganun pa rin, kung anong posisyon ng buto, ganun pa rin. Pero nung huli po nga ng x-ray, ang nakalagay doon, good alignment. Doon pa lang pinapupuni ako na ang Lord. Tapos nung kausap ko na po yung doktor, sabi nung unang doktor, sige, tatanggalin na yan. Pero hindi pa nakikita ng buo yung x-ray. Nung pinaka-check up na po niya, sabi ng doktor, sige, tatanggalin na natin yan kasi maganda na yung tubo ng buto. Surprisingly, bukod po dun sa natural na tawag dito, natural na tutubo pa yung buto kasi bata po siya. Pero yung surprisingly na maganda yung lapat. Nakita ko po yung x-ray, malinis po yung pagkahalapan ng buto niya. Doon po namin lang po buwalahan sa Lord. And, dagdag ko rin po, last Friday po, sinama po ako nila pastor sa isang revival anointing seminar. Tapos po doon, in-orient lang po or seminar po kami about the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit. And doon po, lagi ko po kasing narinig sa lolo ay, but when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. And tuwang-tuwang ko yung puso ko nung nakita ko yung sa powerfully. But when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. Acts 1:8. Yan, naalala ko ang lolo. At truly nga, dun sa seminar na yun, nagbigay ang Lord ng anointing, nag-impart siya ng kanyang power and the Holy Spirit. And pag-uwi po nun, dahil nga po, ako din po naghugas ng kamay niya eh. Nakita ko may may mga umbok-umbok pa po. And hindi pa ganun ka-clear yung tawag dito, yung mga
veins niyo po, di ba, dito sa, ano natin, may veins. Nakikita natin yung kulay, kung saan sila, ano. Pero po, nung pagka-uwi ko po, kasi hindi ko talaga sa Lord, hindi ako uuwi na wala akong dala. Kasi sayang naman, di ba? And, ang hinahin ko na sa Lord, sabi pa ng speaker, ang Holy Spirit at ang Lord ang magka-uwi na hindi na-unlock or na-activate at na-revive yung gift na binigay sa iyo ng Lord. And talagang claiming ko na, Lord, sabi mo sa akin, but you will receive power. Yan, power ng tongues, ng healing, ng miracles, and all. And pag-uwi ko po, sobrang gaan po ng pakiramdam ko, para ako nasa heaven. And una kong pinuntahan ay siya. Tapos yun ako, kamusta yung kamay mo? Ganito, ganyan. Tapos sabi niya, okay naman. Ganun pa rin yung yung kamay niya. And after po nun, bilang isang magkapatid po, from time to time, nagpipray po kami dalawa. And ang sa akin lang po nun, magpipray po kami, pagpapasalamat lang po namin yung kamay niya. And sa pag-pray po namin, yung kamay ko po ito, pinatong ko po dun sa kamay niya po, na sinimento. Sabi ng Lord, delay mo yung kamay mo, sumatao may sakit. Tapos, nilagay ko po yun. At habang nagpipray po kami, ang pinaparinig sa akin ng Lord, ng Spirit ko, ng Spirit ng Lord, ay yung mga butong lumalagatok. Naglalagatokan po yung buto. Na para bang gumagalaw siya, bumabalik siya sa tamang pwesto. Naniniwala po ba kayo doon? Okay. Habang nag-pray po kami, sabi ko, may naririnig akong lumalagatok. Pero wala naman kami pinapalagatok. Tapos after kong mag-pray no, kasi hinihingi ko lang Lord, complete healing and your anointing dun sa kamay niya. At yun nga po, pinarinig. Habang talagang, all throughout the prayer, pinaririnig ng Lord yung paglalagatok ng mga butok niya. And nararamdaman ko yung movement dito. Tapos, sabi niya po, pagtapos namin mag-pray, naramdaman ko yung buto ko gumagano. Tapos lalo po siyang bumabalik sa tama niyang alignment. Diba po? Hindi yung kaya natin ng sarili natin, but it's the Holy Spirit and the power of the Lord to heal. And, sobrang akong natutuwa nun. Kasi kung ano yung naririnig kong paglalagatok ng mga buto, yun din po yung naririnig mo. Tinanong siya na, pinalagatok mo ba yung mga buto mo? Yung ganito po, yan, di ba po, di ba, tumutunod siya. Sabi nga, hindi ate. Sabi nga, nakita ko tayo, gumaganin yung mga buto ko. Bumabalik siya sa ayos. At papuri po sa Lord dahil hindi nga po talaga nagkakamali ang mga salita ng Lord that you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And yan po, isang patunay, gusto kong iwan sa inyo, na kahit ano man pong sitwasyon, sabi sa kata, ano mang panahon, ano mang maging sitwasyon, ano mang pagkakataon, siya'y pupurihin. Papurihan po natin ng Lord kung masakit naman tayo. Kasi, alam niyo ba yung kantang yan, passive na, pero the moment na narinig ko siya, and yung knowing na sitwasyon namin, sobrang, naiiyak na ako. Kasi Lord, kahit gano'n yung nangyari sa kami ng kapatid ko, kahit gano'n yung sitwasyon namin, papupurihan ka pa rin namin. Nakita niyo po, di ba? Tumutugtog siya kahit simentado yung kamay. And hanggang ngayon, tuloy ko at magpupuri po kami sa Lord kasi nakita namin na truly ang Lord nagpapagaling at hindi po siya magpapabaya sa kanyang mga anak. Papuri po kay Yahweh.